Good evening, youth! We are now on our second topic sa ating series na Life on Track. So, I believe marami kayong natututunan, lalo na sa kabataan natin na edad, yung mga decisions natin for the future at marami pang iba. Pati yung mga struggles natin nagsisimula sa ating isipan, damdamin, at sa ating buhay. So as we continue our series, let's all close our eyes and invite the presence of our mighty God. Lord God, lahat ng transformation at changes at pagbabago ay nanggagaling sa inyo, inyong binubuhos sa amin. At alam po ninyo ang aming mga struggles and challenges throughout the seasons of this youthfulness that we have. And we trust you, Lord, that tonight we will be relieved, refreshed again with your word, encouraged sa pamamagitan ng inyong salita at ang Holy Spirit nagbibigay sa amin ng kaliwanagan kung paano namin ito may sasagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe na amin pong tatanggapin and for the transformation and change that you will bring into our lives. In Jesus' name, Amen. Okay, so alam nyo, nung mga bata tayo, no, hanggang sa pagpatak natin ng gantong edad, naririnig nyo yung payo ay yung slogan or yung statement na sinasabi na the only constant thing in the world is change. Puro pagbabago. Nagbabago tayo ng style, ng haircut, nagbabago tayo ng profile pic. Sino dito na every month nagbabago ng profile picture, ng wallpaper. Ano pa yung mga pagbabago? Babago tayo ng kung ito yung kulay ng buhok. Sa susunod naman, iba naman, may ash. Tama ba? Ash blonde. Tama ba yun? Iba naman, nagbabago tayo ng kulay ng nails. So many changes na nagaganap sa ating buhay. And we don't like na paulit-ulit, no? Gusto natin ng mga varieties, pati sa pagkain. Iba naman itatry natin. It's nice, pero at some point, meron din siyang kahirapan, yung mga changes na yan. Sino dito nakaranas na tagal niya sa school na yon and then magbabago siya ng school next year? Maglilipat siya. It's hard, di ba? O lilipat ng bahay. So, may masayang nadudulot yung change, pero meron din siyang challenges na nadudulot sa atin in ways na talagang akala natin hindi tayo maapektuhan pero sobra tayong affected. Pero meron ba rito naisip niya na gusto niyang may magbago sa kanyang personality? Sino rito yung introvert tas naisip niya, gawin ko kaya ang extrovert? Di ba parang hindi naman natin naiisip yun? Yung inside our personality, parang we accept and we stay what we are. Introvert ka man or extrovert. O ano pa man yung ugali natin. Minsan meron tayong malaking kaisipan na kung sino ako, tanggapin mo ko. Kung may katigasan, ang ulo, ang puso, o ganito ako. Meron tayong mga uniqueness. And somehow, it's hard to change, especially in our attitude, habits, behavior, character. But kaya napakahirap? Am I meant to change or to stay who I used to be? But you know, tonight it's time for transformation. Kung gusto natin ang buhay natin ay patuloy doon sa track na nais ng Diyos sa atin, then transformation should be in our mind. And syempre, ang lagi nating naririnig pag sinabing transformation ay sa Romans 12 verse 2. If we would all read this together, youth, okay? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God which is good and pleasing and perfect. So in other translation, don't conform, but be transformed. Dalawa lang yan. Don't conform to the world, but be transformed. Ito lagi natin naririnig to. Maaring iba sa atin, favorite verse to. Pero ano pa kaya yung hidden lessons na pwede nating makuha, makopya dito pagdating sa pagbabago sa ating buhay?
So I want to take you into another version ng Romans 12 verse 2 na kung saan meron pa to ibang muka, ibang malalim pang meaning. Ang sabi rito, be not conformed. Pag sinabing be not conformed, do not fashion. Pag sinabing fashion, yung gagayahin. Be not conformed to this world, but be transformed. Nang ibig sabihin pala ng transformation ay metamorphosis by the renewing. Ang deeper meaning ng renewing ay renovation ng isip natin that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So sinabi dito ayon sa verse na ito na hindi dapat tayo sumunod sa yapak o anuman yung disenyo ng mundong ito. And nakikita rin natin na ang transformation ay metamorphosis at sa nating subject na pag-aralan yung metamorphosis. Sa science, na ang ibig sabihin nito ay proseso, katulad ng sinabi ni Michael. Hindi siya bukas, may pagbabago na. Maraming mga hayop ang dumadaan sa sistema at process ng metamorphosis. Pero ang pinakasikat na metamorphosis talaga ay ang butterfly. Kaya ito pag-aralan natin mamaya. So like a butterfly, ang metamorphosis ay sistema. At sinabi rin, by the renewing. So pag sinabing renewing, renovation. So from that thought, pag sinabi pong renovation, it's like a house na gawa na, mamaya na natin pakita yung picture na yan. Kasi doon tayo sa renovation, if we would picture a building, ang pag sinabi pang renovation, wala pang building. May building na, di ba? Aayusin lang. O titibagin to, papagandahin to. May nag-renovate na ba kayo sa bahay? Okay. Yung iba sa inyo nag-renovate. So, nag-gets natin yung meaning na merong bubuwagin na luma para i-replace ng bago. Isa-set up mo ng bagong tools, ng mga materials, o kung ano-ano pa. Ni-renovate mo. So, sabihin, meron na, binago mo yung muka. And another thing that we can also see in this verse, na lahat pala tayo kailangan ng pattern. Hindi tayo parang, sarili ko to, ako ang magsisimula ng trend. Kasi hindi natin kaya yon. Lahat tayo, napupunta tayo sa default mode na may nakokopy at nagagaya tayo kahit hindi natin napapansin. So lahat tayo kailangan ng pattern, ng model, ng example na sundin. At sabi ni God, hindi dapat ang mundo. Kundi, yun nga ang salita ng Diyos, at ang Panginoong Jesus. So I wonder, how do we copy a pattern? Paano ba tayo nagko-conform sa isang pattern? Paano pag nagdo-drawing kayo, ito yung pinaka-original, tapos ito-drawing nyo ulit, paano nyo siya ginagawa? Di ba pinag-aaralan natin na, okay, ganito yung ilong ng babae. Di ba, ginagaya natin. Kung nakatingin tayo sa dinodrawing natin, hindi nawawala ang tingin natin sa kinokopyahan natin. So, ganun pala, yun nangyayari if we copy the pattern of this world. Yung eyes natin, yung isip natin, tinitingnan natin kung anong bago, kung anong meron, hanggang sa nakokopya, na-adapt natin. We study it, we look into it carefully, at ginagawa nating bakatan. Di ba? Para hindi tayo mahirapan, ilalagay na natin yung drawing dito, tapos binabakat natin. So yun, nagkakaroon tayo ng bakatan. At ang mundo nga yung nagsisilbi nating pattern and bakatan, which is sabi ni God, ay wag. Wag na tayo magkonforma sa kostumbre ng mundong ito. There should be transformation, and transformation is a process. So let's look into this metamorphosis of the butterfly. So we have science subject tonight. Okay. Butterfly life cycle. Nagsisimula sa itlog hanggang sa naging caterpillar. Lahat tayo nakakita ng caterpillar? Yes. Di ba? Inaapakan nga natin, di ba? Hindi natin hinahayaang maging butterfly. Kasi natatakot tayo eh. Tama ba? Pag gumapang na sa atin, ay, wawa naman yung caterpillar. Tapos pagkatas ng caterpillar, magiging pupa. Mas marami ang beses ako nakakita ng caterpillar kesa sa pupa eh. And then, syempre, lahat tayo nakakita ng butterfly, adult butterfly. Okay, let's start.
sa egg. After ng egg, became a caterpillar. At alam niyo yung ginagawa at trabaho ng caterpillar? None other than to eat and eat and eat. Magpakabusog. Kumain lang ng kumain ng kumain. Taba ng caterpillar. Oh. As the caterpillar na lumalaki, it grows. Nag-i-split yung kanyang balat, nag-shed about 4 or 5 times. At yung kanyang nakain at this time, ay nakaimbak lamang at magagamit yan kapag siya ay malaki na o pag naging butterfly. So, ibig sabihin, yung mga kinain niya, hindi lahat yan, yung iba dyan nakaimbak lang. Kailangan nilang kumain ng kumain ng kumain kasi kung hindi sila lalaki, hindi sila lalago for the purpose of what they are meant to be. A caterpillar should not stay as a caterpillar. A caterpillar ang purpose at ang goal niya ay maging butterfly. Pero hindi siya pwedeng maging butterfly kapag andyan lang siya pagapang-gapang. Kailangan niya kumain ng marami. Like a baby, na kailangan kumain ng kumain para lumaki at lumago. So the same with us, mga tao, mga minamahal ng Panginoon. You want to grow in your spiritual life. And you want to grow sa naman yung pananampalataya natin ngayon. At napakahalaga pala na malaman natin yung natural lessons dito na kinreate ni God, maging pattern natin. Kung gusto ko lumago, kailangan ko palang kumain ng kumain. Kung physical, lalaki talaga tayo. That's the same in our faith. What we feed upon. Change happens when we also change what we feed upon. How can we change if our diet is the same? Paano tayo magbabago kung yun at yun din yung pumapasok sa ating puso't isipan at kinakain natin? So I'm not talking about physical food. I'm talking about yung ating senses, ano pinapakain natin sa ating naririnig, pinapakain natin sa ating mga nakikita, pinapakain natin sa mga senses natin. Are we eating? Ano yung sikat na sabi ni God? Man should not live by bread alone, but by every word that comes from God. It's very mysterious, no? Na araw-araw tayo kumakain, hindi tayo pwedeng hindi kumain kasi baka mamatay tayo. Pag nagugutom tayo, di ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, talagang minsan occasional siya. Twice a week, 3 times a week. Imaginein mo, i-picture mo yung itsura ng spiritual life mo. Kung ikaw, healthy, malusog, malaki dahil hindi ka nagkukulang sa pagkain, then what about your faith and spiritual life? But you want to change. But the problem is, are you eating enough of the Word of God to grow and to change? Gusto ko lumago, gusto ko magbago. Pero this is the step, pinakita through the caterpillar, na ang job niya ay kumain lang ng kumain. What we feed our mind determines our change. Like what I said this, will a person who watches porn or any impure videos will change to become a pure, holy man of God? You want to be holy, you want to be pure, you want to be clean and innocent, men and women of God. But this is the logic here. Ang isang tao ba na gustong lumalim, lumago, maging banal at malinis, magagawa ba niya yan kung ang pinapakain niya sa kanyang konsensya at sarili ay yung mga hindi naman dalisay na panoorin o na materials? That's not how it works, di po ba? Kahit din naman sa ating pagkain physically. If we want to be healthy, Lord, bless this food, but the food is full of junk. But that's not how it works. If we want to be healthy, we eat healthy foods. Spiritually, if we want to be holy, then we feed upon holy materials, holy things. Umiiwas tayo sa mga uncleanliness or porn or any impurity. Hindi ko ma-imagine na ang isang tao ay lalalim, lalago, magiging banal kung araw-araw niya pinapakain ang sarili niya ng karumihan. Hindi ganun ang sistema. Bagkus ang mangyayari pa is magiging mas marumi pa ang kanyang
isip at konsensya at puso. Kaya ito siguro masasagot nyo na sa tanong na ito. Gusto mo lumago, gusto mo lumalim, gusto mo magbago. Okay, let's look on your lifestyle every day. What are you looking on? What are you watching? What are you listening to? Lalo na sa mga kabataan sa ating mundo na wala ng filter. Tayo na mismo ang talagang mag-filter nun. So if we want to be holy, then basic is feed on what will make you holy. That's a very simple logic. Kaya nga, sinasabi sa Filipos 4 verse 8, ano yung pinayo sa atin? Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ito ang pinayo sa atin. Ano yung iisip? Ang isip natin, ito nga doon pinakamalawak kaysa sa Milky Way Galaxy. Our imagination, our mind. Kahit ngayon, di ba? Hindi ko na alam kung lahat talaga tayo nakikinig. Yung iba sa atin, baka iba na ini-imagine. B-boy, naisip mo ba, ano kayang gagawin ko sa 100? Pambibili mo ng kating ko. Okay. So, sabihin, even right now, you're looking at me, you're looking at the Bible verse, pero yung isip natin, ang dami niyan. Kaya sinabihan tayo ng Bible na kung mag-iisip ka, ito yung mga bagay na mabuti, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Yan yung ating gates. Yan yung mga gate natin sa ating isipan. In what we are feeding upon. Always examine or determine your thoughts. O kung ano man yung gagawin nyo. Kapag hindi siya pumasa sa qualification na, okay, ito pong panonoorin ko, babasahin ko, mabuti ba to, kapuri-puri ba to, totoo ba to? Kasi kapag ikaw ay laging nakakarinig, nagbabasa ng mga hindi naman totoo, mga puro kasinungalingan, masasakop ka na lahat hanggang sa malilito ka na, ala, ano ba yung totoo? Kasi hindi natin pinag-aaralan kung ano yung totoo. Ito ba yung marangal, matuwid? Ito ba yung malinis? Ito ba yung maganda? Ito ba yung kanais-nais? Pag hindi pumasa dyan, then, do not let it pass in your thoughts, in your senses. Mukhang matagal na proseso, pero yan ang dapat natin gawin. Examine, determine. Kahit may pumasok sa isip mo, hindi natin makokontrol kung ano yung pumapasok sa isip natin eh. But we have the choice to let it out, to rebuke it, to combat it with the truth. May bumabulong sa'yo na, ito yung kasinungalingan, ganito ka, at hindi mo na ito mararating, sobrang nakakalungkot na sitwasyon mo, awa-awa. Pwedeng ma-entertain mo yun, but you have the choice na, no! Ito yung sabi ng Panginoon, ito yung sinasabi ng Bible. Diba? Naglalaban yan sa ating isipan. Kaya ito, kailangan mapairal natin yung gates natin. Kasinungalingan tong naririnig ko sa isip ko, so combat it with the truth. O halimbawa, galit na galit ka sa kapwa mo, tapos may naiisip ka na halos maano mo na siya sa isipan mo. O anong gagawin natin? I-actionan na? Susundin na natin kung ano yung nasa isip natin. Siyempre, minsan naisip mong, lub-lub ko to sa, di ba? Sobrang inis mo eh, nakakita ka ng mga masasamang bagay. Pero, kukontrahin natin na, hindi yun mabuti. At sabi sa bunga ng banal na spirito, goodness. Ibig sabihin ng goodness, incapable of doing evil in myself and toward others. So, hindi ako kailanman gagawa ng masama sa aking kapwa. Diba? Nakokontra na natin siya. Hindi yung kung ano yung pumasok sa isipan natin ay ating gagawin. Nakakatakot man, but we have the power, we have the choice to throw those ugly, dirty thoughts away by applying this. Nakakapag-isip ka ng madudumi, so, kontrahin mo kaagad. Do not let it pass in your thoughts. And another thing, I encourage you, kung magbabasa man tayo ng mga any materials, why don't we read yung mga biography or buhay ng mga taong people who made it, di ba? Not only, syempre, in their faith, and may mga documentary, people who became victorious. Kasi it inspires us eh. Nakaka-inspire yung mga ganong bagay. Kaya ngayon yung filter nyo, kung ano yung nakikita nyo, ano yung pinapanood nyo,
hindi naman natin pinipigilan yung mga entertainments na yan. Pero syempre, bilang mga taong may goal na maging kalugot-lugot sa Diyos, i-filter natin na manonood tayo ng movie, okay? Let's see kung anong meron. Oy, ano to? Dito dapat. I-filter natin. Ano yung babasahin? Ano yung sasamahan? Pupuntahan? Diba? Okay naman na maging examine tayo. Iyayain ka ng kaibigan mo. Magtanong ka, saan tayo pupunta? Dapat sure. Kasi baka kung saan ka dalhin o saan ka mapunta, hindi ka na makauwi. O baka may makita ka na parang dapat hindi mo pa makita o hindi mo dapat nakikita. What we feed upon our senses determines who will we be, our future. Kaya youth, kung gusto natin talaga maging maano yung buhay natin, ang Bible talaga ang sikreto. Let's read the Word of God, apply it in our lives. Like a caterpillar, we just eat and eat to grow and to change. I know all of us are busy. Nung alam nyo ba, naging struggle ko yan, yung adjustment. Kasi nung single ako, I have a lot of time. I study, may oras ako na pag ganitong oras. Diba, after lunch, bubuksan ko na yung laptop, mag-aaral na ako ng kurso ko. Tapos, mahabang oras. Pero na-shock ako nung nag-asawa ko, kailan ulit yung deadline ko? Ang dami ko pang hindi nagagawa. Yung questions, yung research papers, na-overwhelm ako kasi nga parang paano yan talagang kailangan nating maging careful and disciplined to do what we need to do. Kahit busy tayo, magpapasok sa school o papasok sa work, maglaan tayo na few minutes, read the Bible, pray. Hindi naman kailangan 1 hour, di ba? Talagang may mga time, paspasan, di ba? Pero dapat andun yung heart mo, hunger mo to read the Bible at maging parte yun ng buhay mo. Araw-araw. Kahit nasan ka. Bakasyon, you have your phone. You can read. You can pray. Anywhere. What you feed upon. And the next is when a caterpillar eats so much, ang sunod na process ay nagiging pupa na siya. So alam niyo ba yung pupa? Yan hindi natin nakikita gano. Kasi nagtatago lang yung pupa na yan sa ilalim. Kasi ito yung vulnerable area niya eh. Siyempre, tayo nga, pwede din natin mapisa yan eh. Dahil hindi gumagalaw, di ba? Kaya ang galing, no? Meron silang isip na pag magiging pupa sila, doon sila sa sulok, sa madilim, para walang gagalaw talaga sa kanila. Okay, when the caterpillar is full grown, it stops eating, it becomes a pupa. So, depende sa species, may ibang pupa na nandun under the branch, may iba naman nakatago sa dahon, may iba naman naka-buried underground. And the pupa ay naka-protected yan inside a cocoon of silk. For men, it can last from few weeks, a month, or even longer. At may iba palang species na sa pupal stage that lasts for 2 years. Tagal yung ibang species. Parang walang nangyayari kapag nasa stage ka niyan. Pero, sabi daw dyan, big changes are happening inside. May mga cells na nade-develop, na nag-grow rapidly at yung cells na yun nagiging legs, wings, eyes, and other parts of the butterfly. Do you see that change? No. Hindi natin nakikita yung pagbabago na yan dahil nasa loob. Nakatrap yung pupa na yan dyan sa cocoon. Pero akala natin, walang nangyayari, tapakan ko kaya to, kaya bisain ko. Pero inside, something's happening, something's growing. Although on the outside, parang wala naman. So ang gusto nating i-brought up dito sa pupa stage is yung environment natin bilang mga kabataan, ating kapaligiran. Growth takes place when our environment change. Kung ano yung environment o kapaligiran na meron tayo, pwede tayong lumago doon. Pati yung kapaligiran na ginagawa natin, we can make environment in our home. Kaya dapat maging maingat tayo. You know, like what I always say, you can, instead of playing other songs, you can play worship songs to inspire you. Be with godly friends. Yan, environment din yan eh. Yung may fellowship ka. You are in an environment of learning, di ba? And
godly community. Tingnan nyo yung caterpillar sa loob, no? It was hidden and trapped. Para siyang nakakulong. Parang kawawa naman, patay na ata to. Pero hindi pa. Alam nyo, ganun din sa ating buhay. May mga pagkakataon na pakaramdam natin, trap tayo sa situation. Magbabago pa ba tong sitwasyon ko? May maganda pa bang lilitaw? Wala tayong ibang magawa kundi gumising at gawin ulit kung ano yung dapat gawin. Doing the next right thing again. We feel hidden. We feel waiting for so long. But did you know that on the outside doesn't seem that something is happening, but on the inside, growth is taking place. Na kahit tayo, hindi natin napapansin. Pero inayaan pala ng Diyos at pinahintulot yung sitwasyon na yun na sometimes we feel trapped and hidden. Inside, on the outside, we feel hopeless at wala nang sisibol pa na pag-asa at araw. Pero inside us, ang dami na palang growth, ang dami na palang usbong, nagiging matapat ka, mabuti ka, nagiging matyagain ka. Ikaw mismo hindi mo alam kasi napipilitan kang magtyaga, di ba? Pipilitan ka maghintay. Yun lang iniisip mo, pero inside you, you become a patient person, a good person, a lovely person. We do not know that, but God knows it. Maraming tinuturo si Lord. At inuukit sa puso natin na hindi natin natututunan at matututunan sa ibang environment. Napakahalaga eh. At napakaganda ng kwento na, Lord, ba't hindi na lang kayo nag-create ng butterfly? Bakit kailangan pa siya magsimula sa egg, caterpillar, pupa, butterfly? Kasi sa pamamagitan ng proseso na to, tinuturuan tayo ni God na ganun din sa ating buhay. Lalo na mga kabataan, gusto natin lahat instant. Lalo na pag nakikita natin yung buhay ng iba na, uy, kasing edad ko lang to Pero ito na yung narating niya, nagawa niya, dati pulubi lang to, di ba? Di ba may mga ganun tayong kaisipan? Alam na, dati wala tong trabaho eh. Tapos parang ibang level na. Tapos makikita mo, mukhang napaguhulihan na ako. Siguro ganyan din yung naisip niyo minsan. O, tama, umamin si Beshi. Okay. So, dito natin nakikita na ba't gano'n yung nangyayari? Parang nasa kokon ako. Di ba? Parang andito lang ako, ang dilim-dilim. Tapos umiikot ka sa paligid. Ito pa rin yung mga nakikita ko. Wala bang dagat dyan? Yung mga naho sa dagat. Di ba? Parang pagising mo, yun pa rin makikita mo. Yun at yun din. Parang sa pupa stage. Pero napakahalaga itanong natin itong tanong na to. Lord, what are you teaching me here? May tinuturo at inuukit ang Panginoon. Naalala ko si Jacob, nasa environment siya ng pandaraya. Hindi siya makaalis kahit gusto niyang makaalis. Pero natuto siya doon. Natuto siya na makita yung sarili niya na mandaraya pala siya. Pinahintulot ni God na sige, dyan ka mapunta sa environment ng mandaraya para kasuklaman mo na mandaya. At doon siya nagbago at nagsisi. Minsan, hindi natin pwedeng sabihin kay God, Lord, ito yung gusto ko maging environment, ito yung gusto ko maging kaibigan, ito yung gusto ko maging lugar. Minsan, nakikita natin sarili natin, ba't nandito ako? Gusto ko sa ganitong sitwasyon at lugar. Pero God is showing us, teaching us so many things. Hindi din naman agad sinabi na, na-realize ko, sabi ni Jacob, later on na lang. So may mga times na hindi talaga natin agad maiintindihan. But that stage is very, very important for growth and transformation. Natutunan ko to even in my personal life. Dahil nga syempre, recently lang din ako kinasal. So nakita ko kaagad yung difference ng buhay single at buhay may asawa. Ang isa sa single person kasi makikita mo na meron kang sariling desisyon, independence. But when you marry a person, when I got married, nakita ko, ang dami pala naming differences. May mga lilitaw pala. Sa pagkain pa lang oras ng pagkain, sa mga kinakain, marami kaming kaibahan. Paano umubos ng pagkain, di ba? Marami kaming kaibahan. Minsan naiisip ko, andiyan ba yung asawa ko? Diyan pala. Minsan naiisip ko, ba't ganyan to? Parang gano'n. Ba't kaya siya ganyan? Tapos feeling ko, ako yung tama. Ako yung pinalaki ng maayos. Kasi nakikita ko siya kumain. Ba't ganyan ka kumain?
dapat ganito, di ba? Minsan, gayahin mo ko. Yan. Iba yung kinalakihan ko, iba yung kinalakihan niya. Pero, yung ano talaga, yung natutunan ko, tinuturo talaga sa akin ni God is yung acceptance tsaka yung understanding na hindi lahat ng oras o hindi mo, porke asawa mo, dapat laging mag-a-adapt sa'yo. Because we can understand and accept each other. We can eat peacefully. Hindi yung parang lahat ng bagay sisitahin na dapat ganito, ba't ganyan ka? Ako ganito, ba't ganyan sa inyo? Sa amin ganito. Ang hirap nun, lalo na sa may mga magkarelasyon. Sa GF, hindi pa gano'ng lilitaw yan eh. Pero pag kasama mo sa bahay, marami! marami kang marirealize at matututunan and I thank God for that. Lumawak yung understanding and acceptance namin sa I'm not trying to change that person. He's not trying to change me. Nagiging peaceful lang when you understand and accept each other's differences. Okay? Sa ano ba tayo? Hindi, Valentine's. Okay? Ano yung tinuturo? So dito natin nakikita na nilagay ako ni God sa environment na to para matutunan ko to na dati hindi ko to alam. Yung ganitong mga lessons na ito. Okay? And another thing that we learn as a youth na natutunan din natin na masyado tayong ma-look forward sa maa-achieve natin in the future. Uy, one day ganito. One day ganyan. Diba? Isang araw, ito rin that we set aside the gift. We set aside the lessons and moments of today. As a youth, di ba, bata pa lang, ano na siya sa pangarap ko, maging doktor, pangarap ko, maging pulis. Pag naging kabataan ka naman, pangarap, na, iisa-isa mo na bucket list mo. Bili ka ng, kotse, magandang trabaho, ganitong bahay, di ba, i-claim mo to next year. Puro looking forward na nasa-set aside na natin, ano yung nakaharap sa atin ngayon sa buhay natin. Na parang, in the future ka lang sasaya. In the future ka lang aasenso at ngayon ay nagtitiis ka sa buhay mo. Ito kwento ko sa inyo dahil nung katulad na sinabi ko, di ba, napapansin ko kagad yung pagbabago. Nung single ako, although magjowa pa lang kami, hindi pa kami kasal, kapag nagbabakasyon kami ng pamilya ko, lagi akong naiinis, nagagalit, tsaka umiiyak every time na hindi siya makakasama. Okay? Kasi siyempre masaya sa family vacation kasama mo yung love of your life. Pero pag hindi nangyayari yun, sa picture nakangiti ako. Pero meron na akong tinatagtan. So chance. Kasi parang, wish you were here, yung mga ganon. Dapat nandito ka, ang ganda na nakikita ko, wala akong kasama. Siyempre may mga kanya-kanyang mundo rin sa family namin. Halimbawa, si Kuya kasama si Ate Grace. Si Bebe, cellphone. Si Bebe, may ginagawa. Okay, laptop. Trabaho pa din. Mama and Papa, ako parang, ba yan, wala si Minik. Naiinis ako. Hindi ko na-enjoy yung nature. Hindi ako nakatingin sa labas. Nakatutok lang ako sa phone. Laging, nag-uusap na lang kami sa phone hanggang sa nauuwi na sa misunderstanding na kasi dapat nandito ka o magkasama tayo. Hindi ko napapansin yung pamilya ko. Pero kaya may pagbabago. When I got married, I miss my family. Magkakapit bahay lang kami but I miss my family and our bonding. And natutunan ko na where I am, I should not take it for granted. I should enjoy and celebrate it. Dati, vacation, I'm not looking at the sunset. Andun lang ako sa phone, naantay ko reply. Tagal naman mag-reply. Di na nga nakasama, di pa nagre-reply. Dahil pumapasok sa isip. Okay, nag-explain kasi okay. So, gano'n, no? And then, nung kinasal ako, hindi siya nakasama. Given I totally understand at kami, dapat hindi rin ako sasama. Pero, nung isang araw, naiyak-iyak ako kasi parang, namimiss ko na sila, gusto ko sila makabanding, makasama. Sige, kahit siya rin nagpo-push sa akin na sumama ako with my family. Tapos nung nandun ako, hindi ko masyadong hawak yung phone ko. Nakatingin lang ako sunset. Tapos, ang ganda pa ng sunset. Minsan nagdadagat kami, hindi ko nakikita to. Kasi iba yung bitterness at inis yung umano sa isip ko. Pero ngayon parang nakangiti ako, nakatambay lang ako sa dagat. Kahit hindi kami mag-usap, mamayang gabi na lang. Tapos doon ko nakikita na I should not take for granted what's in front of me.
I miss my family na dapat pala nung kasama ko yung pamilya ko, I maximize the time with them. Kasi darating pala yung time na mamimiss ko sila ng sobra. So doon natin nakikita na kung ano man yung environment natin ngayon, let's do everything to celebrate it. Learn whatever we can. Hindi yung looking forward lang tayo, looking forward na nawawala na sa atin yung nasa harap natin. MMK, okay? Yan ang dapat na ng kabataan. I know you're filled with so much dreams, but what you have right now is where you need to be. Where you are right now is where you need to be. Celebrate that. Celebrate small victory. Diba? Celebrate the struggle. Kasi one day, ipagpapasalamat mo yun kay God. Nabuti na lang pinagdaanan ko yun. Kasi kung hindi, siguro yayabang ako. Siguro magiging independent ako. Sabi nga, if you are working, work industriously. Go-work ka, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sige, gawin mo na maayos yung work mo. You are studying, huwag kang mag-isip-isip ng, ay, gusto ko na mag-asawa o jowa. If you're studying, study diligently. Hindi ka naman kasi habang buhay mag-aaral. If you are in a relationship, commit to purity. Yan yung lagi nating sinasabi. Maging pure tayo sa ating relationship. Talagang darating yung time, kung ano man yung gusto nyong gawin sa relationship, it has its time. Let's not hurry for it. I-enjoy it, celebrate natin. Ito yung season na jowa pa lang kami, so magpaka-jowa lang. Huwag tayo pumunta sa parang married na relationship, yung galawan o isipan. Commit to purity. If you are married, enjoy gladly. And if you are serving in a ministry, serve excellently where you are right now. Kaya yung pupa, no, yun yung environment niya, nasa cocoon. Take your time. Enjoy the process. You are growing kahit hindi mo napapansin. One day, kapag ikaw ay tumanda na, you will look back and thank God for all the ups and downs. Siyempre, gusto natin puro up. But you will thank God even more sa mga time na natalisod ka. Tapos, inakay ka ng Diyos. Yan yung mga moments na maiiyak ka na, Lord, mas lalo kitang naranasan nung nangyari sa akin to. Enjoy it and celebrate it. And siyempre, dumating yung time na yung pupa naging beautiful butterfly. Yan, transformation. Napakaganda. That we become who God calls us to be. Sabi nga sa Bible, you will discover the good, acceptable, and perfect will ni God. Who would have thought and who would imagine that a caterpillar ay magiging butterfly? Di ba? Parang, nasan yung pakpak nito? Imposible, di ba? Pero ba't siya nagkaroon ng pakpak, lumipad, nagkaroon ng magagandang design? Eh nung dati caterpillar, green lang siya. Ganyan kumilos si God. Kaya dito sa puso't buhay natin, kung meron gustong transformation, kaya pang higitan ng Diyos yan. Basta let us just enjoy the process. If you are a caterpillar, eat and study Word of God. And be careful kung ano yung pinapasok mo sa puso't isip mo. Kasi kung ano yung pinapasok mo sa puso't isip mo, you will become. At kapag dumating ka sa environment na parang paulit-ulit, you feel trapped, you feel hidden, enjoy and trust the process na something is happening inside, kahit outside, parang wala kang na-achieve. Pero ma-treasure mo yung mga lessons niyan. One day, you will become a butterfly. Dati, caterpillar, earthbound. Sa earth lang, gumagapang. Hindi makalipad, hindi makatalon. But one day, it became a butterfly na lumilipad. In the meadows, pupunta sa iba't ibang mga bulaklak. You will understand why you were in that situation where you feel trapped. You will discover God's perfect will and become who God wants you to be. So, as we end this, sabihin mo nga sa sarili mo tsaka sa katabi mo, endure the pain, enjoy the process, and embark on who God wants you to be. You're in pain. Everybody's in pain. Everybody has pain. Yan nga yung napag-aral namin sa devotion nung nandun kami sa Baguio. Nakatingin, nakikita mo yung picture nila, masaya.
Kala mo masaya lang sila lagi. May mga up and down din sila. Akala lang natin, tinan mo yun. Siyempre, sino ba magpipicture ng kahit nasasaktan tayo, laging smile. Kaya wag natin silang kaiinggitan, wag natin i-compare kasi intindihin natin na they also have their lowest low and failures and yung mga ganong bagay. Kaya kung sa tingin mo, ikaw lang naghihirap, pues lahat tayo may pain and struggles. We learn to endure it, to be patient, to be strong in our faith. Hindi naman tumatatag ang faith pag walang pain and struggles, di ba? We are on a process, mga nag-aaral. Enjoy your process. Andre, magkakajowa ka din, ha? Huwag ka magmamadali. Ano ka ngayon nag-aaral, di ba? Enjoy it. Okay? Lahat ng tinuturo ni teacher. Tutukan nga ng enjoy. Okay, and then, when you do that, you will embark on who God wants you to be. Like a caterpillar turned to become a butterfly. So let us all stand up. Lord God, thank you so much sa pong malaking pag-asa, kagalakan na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, hindi namin ma-imagine sa aming situation, we keep thinking and asking, may pagbabago pa ba? Latigit kung ito yung kinalakihan, ito yung nangyayari sa aming buhay, nawawalan ng pag-asa o nagsisettle na lang. Pero sa pamamagitan ng kwentong ito, pinakita niyo, Lord, ang kamanghamanghang transformation and metamorphosis na nangyari sa caterpillar who went through the process in the pupa stage until many months or even years ay naging napakagandang paro-paro. Di namin nakalain, Lord, pero sa pamamagitan ng creation ninyo, nagkaroon kami ng pag-asa na how much more your precious child, how much more me, how much more the young people whom you dearly love, whom you save, na bumaba pa kayo sa krus para iligtas kami. Hindi na nagtatapos, meron kayong magandang plano, merong magandang kinabukasan ang bawat isa. But you make us understand that there's a process. You want us to change. You want us to feed on right and good things and materials. Help us, oh God. Help us, Lord, that in the process we would not die. The world will not, kill us or fill us with trash or garbages, but in the stage where we are right now, in the season where we are right now, we will rise to become glorious people that you want us to be. Soaring and flying in the heavenly. Lord God, alalahanin po ninyo ang mga anak po ninyo na binigyan nyo ng inspiration tonight para sabihin na it's not the end of the world for them. You're not done yet in their lives. In fact, where we feel trapped and hidden, doon namin nakikita yung precious truths and wonderful lessons. We thank you, Lord, for where we are. We thank you, God, for what we have right now. Simple man to, o hikahos man, we still thank you. You are right here for us, and you are right here with us. We love you, we praise you, we thank you. Make us the people you want us to be. In Jesus' name, amen. Thank you.